So, activity 2, game framework, game essential libraries, game project, and game project setup. Yan. So, yun. So, so ang tatalakayan natin is game frameworks, essential libraries, at kung paano mag-setup ng game project. Kung ikaw man ay isa experience sa developer o nagsisimula pa lang, yun. Dapat halagang malaman mo to. Eh. So, una, yung ano ba ang, what is game framework? Yan. A game framework provides the structure and tools needed to build a game and similar how blueprint guides construction and buildings. So, yun. Yung game framework so ay nagbibigay ng structure at tools na kailangan para makagawa ng isang laro. Parang yung blueprint sabi na nga para sa paggawa ng isang building or games. Yan. Tapos ang mga popular visual popular game frameworks tulad ng Pacer, libgdx and Pygame. Yan. So, ang Pacer ay isang mabilis at open source na framework para sa paggawa ng HTML games. Ay, yun. Pwede rin to para sa mga web-based games na pwedeng tumakbo sa kahit anong browser or ang mga tulad ng mga Slay, The Spire at Ion. Yan. Ay ginawa doon sa sa Pacer. Yan. So sa libgdx naman ay versatile framework para sa Java na sumusuporta sa class platform game development. Pwede din itong gamitin para gumawa ng laro na tumatakbo sa desktop or ginagamit sa desktop, Android at iOS device yun yung ginagamit libgdx. Tapos yung mga laro na ginawa gamit sa libgdx ay Mindustry at Triple Town. Yan. Pygame. Pygame naman ay isang set ng Python modules na dinesign para sa pagsulat ng video games or paggawa. Maganda ito para sa mga beginners dahil sa simplicity at ease of use nito. Marami educational at small scale games tulad ng ang Solar World, mga yun, ay yun, gamit ang Pygame. So, through visual and game development process, gamit ng frameworks. Yan. Ang frameworks naman ay nagbibigay ng essential tools at structure tulad ng rendering, input handling, and access management na nagbibigay daan sa mga developer na mag-focus sa creative aspects ng game development. Tapos sa essential libraries para sa game development, uh, essential libraries ay nakakatulong sa game development process rin. Kasi yung mga libraries ay koleksyon ng pre-written code na pwedeng gamitin ng mga developers para makatipid ng oras at maiwasan ang pag-reinvent ng wheel. So yun, cut to the visual and libraries tulad ng SDL, OpenAL, and Box2D. Sa SDL naman ay Simple Direct Media Layer ang isang powerful library na ginagamit para sa pag-handle ng graphics, sound at input. So same lang. Madalas din ginagamit to para sa low-level access sa audio, keyboard, mouse at display function. Maraming classic games kabilang ng ilang Quake series and yun. Tapos sa OpenAL with OpenAL with example of issue for audio in games. OpenAL audio library na dinisenyo para sa specialized audio. Ginagamit to para makagawa ng immersive 3D soundscapes sa mga laro. Ang mga titles tulad ng Amnesia, The Dark Descent at Bioshock. Yun. Showcase, Box 2D. Yun naman. Box 2D is a 2D physics engine para sa pag-simulate ng rigid
body dynamics. Malawak itong ginagamit sa mga laro na nangailangan ng realistic physics interaction ang mga popular na laro tulad ng Angry Birds at Limbo. So, go section 3, pag-setup ng game project. Tapos, ma, ah, pum, sa pag-setup ng bagong project sa isang game engine tulad ng Unity or Unreal Engine, game engine o framework na gagamitin, pumili ng game engine. Para sa demonstration na ito, ah, so, siguro, import yung mga essential asset na kailangan tulad ng textures or models at audio files is yun. O mahalaga na mula sa simula ay organize sa lahat para maiwasan ang kalituang sa bandang huli. So sa visual ng initial game running with basic setup, siguro kapag maaari ka nang mag-focus sa pag-develop ng iyong laro. Parang, wait lang. Pagkatapos mo siguro na visual initial game running with basic setup. So, yun. So, ang pag-unawa sa game frameworks, paggamit ng essential libraries at tamang pag-setup ng project ay mga fundamental steps sa game development sa mga tools at technique na ito na handa kang gumawa sa sarili mong laro.